Iya. Yung naiya. Ilang araw ka dun? 4 days ako dun. Sana yun. Anong nasa utak mo nun, man? Alam mo na, high ako nun. Galing ako sa amin. May dala akong cellphone yung binayad ko sa taxi para makaalis ako. Kasi sabi ko dun sa taxi driver, Nong, dito na lang ako. Bababa ako, hinawakan ako. Saan ka pupunta? Magbayad ka. Wala akong pera, Nong. Sabi ko, wala kang pera. Nagalit yung taxi driver. Wala kang pera, sumakay ka rito. Magbayad ka, papahuli kita, sabi niya. Nong, ito na lang cellphone ko kasi wala talaga akong pera. Iniintay ako ng mga kasama ko doon eh. Sabi ko, tinanggap niya, sabay nakaalis ako. Pero bakit siya naiya, pare? May kasama ka ba talaga doon? Wala. Yun lang, doon lang lumipad yung isip ko. O, lumipad ka. Nandun ka sa naiya, pero hindi ka nakalipad. Pero lipad na lipad ang utak mo. Stranded ako doon, 4 days. Naintindihan ka, I could identify. So, kamusta yung experience, bro? Parang pelikula yan ni Tom Hanks, di ba? Castaway. Hindi. Aside from Castaway yung feeling mo, Castaway ka sa mga tao. Siyempre, praning ka malamang. Pero yung The Terminal yung okay. Doon siya naligo. Nakaligo ka ba doon? Pinaligo ko nung mga staff. Pinaliguan ka? Hindi, pinaligo. Tapos binigyan ako ng pera, pinagbisa ko. Naawa daw sila sa akin kasi nga kilala nila ako. Si G. Romanio ka. Ikaw, bro, paano ka nag-start mag-drugs? Sino nagturo sa'yo? Ang totoo? Curiosity. Tsaka gusto ko rin talaga subukan. Kasi nga dahil nga sa tinitira namin dati, medyo closed environment sila doon. Tabi-tabi lang yung mga bahay. Pagka dumadayo ako dun sa mga tropa ko, yun lang usapan, kundi marijuana, sigarilyo lang, alak, ganun. Basta di naalis yun sa usapan. Dahil maraming pusher, tsaka mga user. Ilan taon ka nung una kang umitit ng pinagbabawal na gamot? 14 yata ako. 14. Mas nauna ako. 12 ako. I was 12 years old. Una akong hit ng hardcore drugs. Kasi yung rason ko nun, gusto kong tumanda agad. Sumama sa barkada ng kuya ko, ganyan. Gumimik, mag-chicks. Noon, every Saturday lang, or pag may okasyon, hanggat sa, ayun na, hinahanap-hanap na ng sistema ko. Hindi na ako nagbabayad ng runner. Ako na yung nagiging runner. Ang galing ko na doon sa karate, ang galing ko na mag-gun. Kasi yung iba nanginginig eh, di ba? Hindi nila kaya. Swabing-swabe. And then, gumanon yung career ko, nag-stop ako mag-drugs. Nalipat naman. So, ang tawag naman doon is cross-addiction. So, naging addict naman ako sa alak. Nag-start yan sa 4 na bote, gabi-gabi. Walang araw na hindi ako lasing o nakamariwana. Kasi pare, noon, yung backpack ko, gusto pa yung mga buntot ng pusa. Alam mo yun? Punong-puno yung sponsored pa nga yung bag ko, pero tabing ilog, di ba? Akala mo, mga malilinis kami, di ba? Ang cute-cute. Hindi nila, may mga sungay na titrip kami, gagawa. Ito, nakakatawa, pare. Kasi parang legal na ako sa bahay, wala na silang magawa eh. So, magawa ako ng brownies, hash brownies. Ibibigay ko sa lahat ng mga meron. Cameraman, pero alam na nila lahat. Pero, yung mga nagta-traffic, no, ng tricycle, dun sa... So, mabalik ako sa storya. Matik na yan. Hinahanap nila every Wednesday yung brownies ni Baron kasi ang lakas eh. Tapos swabe. So, this time, ginawa ko extra strong. So, yung nagta-traffic ng mga tricycle,
Dahil nag-shoot kami sa bahay. School day parate yan. Wednesday school day. Maraming tricycle na dumada. Sumigaw si Miss Judith Bauer ng, P.I. Nasa na mga nagta-traffic? Bakit ang ingay? Tawanan kaming lahat. Nakatulog pare. Hindi kinaya. Tamang-tama sila. Brownies ba naman? Matulog sila ng brownies. Pero kami, naka-brownies din kami habang umaarte. Tingin na kami. Right.